Nandito po tayo ngayon sa Camp Mariano Castañeda sa Silang, Cavite para saksihan ang taunang PNPA Alumni Homecoming para sa taong ito. Ang Philippine National Police Academy na matatagpuan sa Camp Mariano Castañeda sa Silang, Cavite ay isang premyadong institusyon na nagsasanay sa leadership skills at humuhubog sa kakayahan ng mga kadete, mapisikal man o mapamental upang maging mahusay at magaling na pinuno sa Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, and Bureau of Fire Protection bilang mga alagad ng batas na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga mamamayan. Ang isa sa mga pinakaabangang selebrasyon ng Philippine National Police Academy ay ang taunang PNPA Alumni Homecoming na kung saan ang lahat ng mga lakan at lakambini ay nagsasama-sama upang magbalik tanaw sa kanilang naging pangalawang tahanan na nagbigay ng kahalagahan sa kanilang buhay at piniling propesyon. Bago pa man ang naturang selebrasyon, mayroon ng nakalatag na preparasyon ng PNP, partikular na sa seguridad sa mga lugar na daraanan patungo sa kampong pagdarausan. Right now, yung makikita nyo dyan na nagkakandak ng security checkpoint, starting kagabi at saka around the clock, yan na yung ginagawa namin preparation. Uplansita at saka yung Bumlig checkpoint natin para sa mga holders ng mga baril na papunta dun sa area. Ang 33rd PNPA Alumni Homecoming 2013 na may temang Nagkakaisa sa iisang adhikain na tahakin ang tuwid na landas ay dinaluhan ng mga nagsipagtapos dito na kasalukuyang mga pinuno ng kani-kanilang institusyon na pinaglilingkuran gaya ng PNP, BFP at BJMP. Kabilang din sa mga dumalo sa nasabing okasyon ay sina Honorable Jajomar C. Binay Sr. bilang Guest of Honor and Speaker, Senator Gringo Honasan, asawa ng mga alumni, kapamilya at mga kaibigan na naging parte ng kanilang tagumpay at pagpupursige. Ito ay nagsisilbing magandang oportunidad para sa kanila na makasalamuha ang iba pang mga alumni at mga pamilya nito na kakakitaan ng kasiyahan sa muli nilang pagkikita. Maraming mga karanasan ang hindi nila nalilimutan na magpasa hanggang ngayon ay patuloy na nananariwa at binabalik-balikan. Ganon din naman ang mga leksyon na natutunan at ang bawat alaala na kanilang pinagsamahan. Basically, yung pagsasama-sama namin mula pa nung kami mga kadete way back in 1986, tapos graduate kami noong 1988. After 25 years, kami pa rin yung magkakasama. Sabay-sabay kaming nag-mature sa serbisyo, sabay-sabay kaming nagsama-sama mula pa nung kami mga nagsisimula pa lamang bilang mga tinyente. Napakasaya ng pakiramdam na kami pa rin hanggang sa dumating ang panahon ngayon. Kami pa rin yung magkakasama, kami pa rin yung nagtutulungan, kami pa rin yung nagsisikap na maihatid ang serbisyong kinakailangan ng ating mamamayan sa Philippine National Police. Well, practically, it is about yung fellowship, no? Building yung commitment, parang renewing commitment sa alma mater, at saka more on yung get together, family, para at least naman yung family ma-orient sa values ng mga at saka mga traditions ng academy. Ang pagtitipon na ito ay sadyang nagpapatibay ng kanilang samahan. Nanunumbalik ang bawat araw na sila ay sama-samang nag-aaral at nagsasanay ng kanilang mga kakayahan na naging maganda at matibay na pundasyon sa pagtugon sa hamon ng buhay, lalo na sa kanilang mga trabaho. Ganon din naman sa kanilang mga pamilya na all the way ang suporta. Kami mga Lakans ay natutuwa na magkaroon ng taon-taon na selebrasyon upang magkaroon ng pagkakataon na alalahanin yung mga sandali nung kami mga kadete. At nagpapasalamat kami sa Philippine National Police Academy at sa gobyerno na naging parte kami ng buhay kadete ng Philippine National Police Academy. Ang kaakibat nito ay kalungkutan dahil nahiwalay kami sa kanya-kanyang pamilya. Ngunit lahat ng yun ay nalampasan namin para sa paghahanda namin sa sarili namin bilang pulis, bilang kagawad ng Bureau of Fire at Bureau of Jail, na nakahanda kami sa pagtatanggol at pagserbisyo sa bayan. Napakalaking tulong sa mga Lakan ang papel ang ginagampanan ng PNPA sa paghasa sa kanilang abilidad at kaugalian na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin nilang isinasabuhay at binagyayaman. Well, ang pagiging leader
Mula noong squad leader kami, platoon leader, tinuruan na kami kung paano maging leader. At ito ngayon ay tinatamasa namin bilang pag-handle sa police station, sa isang company police regional office, at maging iba't ibang opisina ng Philippine National Police. Ito kasi yung for 25 years na pagiging serbisyo ng Philippine National Police. Galing ito sa pinakababa. So ito ang tinitresyo namin, pagiging tatrain kami bilang leader hanggang ngayon, hanggang sa ranggo ko ng Police Senior Superintendent. Sa bawat kwento at karanasan nila sa loob ng academy ay tunay ngang mababakas sa kanilang mga mukha ang tuwa at saya na nagdagdag kulay sa kanilang pagiging kadete at ganap na mapagkakatiwalaang public servant. Sa pagpapatuloy ng aming pakikiisa sa pagtitipon, amin ding nakapanayam ang mga opisyal na kasalukuyang nagsisilbi sa BFP na produkto rin ng nasabing academy patungkol sa kanilang nararamdaman at mga leksyon na natututunan na siyang naging kasangkapan sa kanilang paglilingkod sa bayan. Talagang na-feel ko yung excitement na makita yung mga kabatch ko, mga underclass ko, mga upper class ko. Tapos andun yung pride na dati kami andyan nagpaparada, tapos ngayon kami na andito nanonood sa kanila, tapos magtutrooping the lines. Parang napaka-proud ko na member ako ng PNP. Dito sa loob ng academy, tinuturo yung mga basic kung paano maging officer sa labas. Especially mga sa amin sa Bureau of Fire, so yung mga basics ng sa firefighting, the inspection, and then whatever. And then dito minumod na yung officer yung stability under pressure, and then more on managerial. Kasi paglabas namin nag-handle yung mga tao. Naging parte na rin ng institusyon ang mga honorary members na mayroong kaparehong adhikain na makatulong at makapagsilbi sa kapwa-tao. Isa na nga rito ay si Ma'am Lalaine Miranda Guanzon, adopted member ng Class 82 at kasalukuyang Vice President ng Makati Person with Disability Federation. Isang malaking karangalan talaga na mapabilang sa ganitong klase ng pamunuan ng Philippine National Police Academy na not in my wildest imagination that we will be part of it. It only signifies that our nation, our country is really adapting us o ibinibilang kami bilang mga produktibong mamamayang Pilipino na may kapansanan. Ang pagbibigay pugay sa ganitong makabuluhang okasyon ay nagpapakita ng pagpapahalaga di lamang sa ito ay isang tradisyon, kundi ito ay sumisimbolo sa diwa ng pagkakapatiran at matatag na samahan ng bawat isang kadete na naglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng kanilang ahensya o sangay na pinagsisilbihan. Ang PNPA Alumni Homecoming ay maituturing na napakahalagang yugto ng kanilang buhay na pinaglalaanan nila ng panahon. Tunay na ang pagsasabuhay ng kanilang sinumpaang tungkulin at pinangahawakang mandato na justice, integrity, and service ay hindi mawawala sa kanilang pagkatao at nakaukit na sa kanilang mga puso at isipan. I-report ang inyong reklamo at sumbong sa police at your service hotline sa cellphone numbers 0908-821-8004 o sa 0917-790-7214 o tumawag sa telepono sa 723-0401 Local 3696 o Telefax 722-0650 at agad namin itong tutugunan. Maaari rin sa i-text mo kay Chip sa 0917-847-5757 o sa PNP Text 2920 o magpunta sa PCRG office sa Camp Crame o sa inyong pinakamalapit na police station.